Ikakasal na nga yung kapatid ng mama ko na si Tito Kalan at ang magiging asawa niya na si Tita Christy. Gabi pa nga lang nito at nagpre-prepare na sila dito sa magiging. Dito nga sa lakon nila nanang magpe-venue at sa bahay naman ang pagluluto ng mga handa. Itong baboy nga na ito ay 110 kilos at ito ang kakatayin nila ngayon para sa magiging sahog ng mga ulam. Nandito nga ulit ako sa bahay kasi andito yung anak ko at itong baboy na itong nakasako ay ang magiging lechon. Mas maliit tong baboy na to. Galing ito sa Santo Domingo, sponsored by Robalin Sigilta. Sakto nga lang to para sa lechon. Andito na nga lahat ang mga kapamilya para magtutulungan sa paghahanda. Alas 8 pa nga lang ng gabi at andito na sila para katayin yung baboy kasi sobrang laki nito. Ang dami na nilang mahawak pero tignan nyo, naghihirapan pa rin sila. Ano ka naman yan? Pero carry naman na nila yan kasi malalaki naman yung mga katawan nila. At marami naman sila ditong nagtutulungan, mga kabagyan namin lahat yan. Patricio at Kiday clan yan. Ano ba naman yan? Ganito nga sa probinsya kapag may mga okasyon talagang lulutuan ka ng lulutuan. Basta may kapamilya kang may katulungan. Nagpapakulo na nga rin sila ng tubig para ibuhos sa may baboy. At paduduguin na nila yung baboy pero tignan natin kung kaya ba nila o hindi. At eto na nga. Ayan, medyo nahihirapan na sila dyan kasi sobrang nanggigigil yung baboy. Tignan mabiyak yung mesa ba? Habang nandito nga yung mga kalalakihan, yung mga kababaihan naman ang nasa kabila para magtulungan sa pag-prepare ng venue. Sina Mother Omang nga ang magde-design sa magiging backdrop. Assistant naman yung mga kababaihan dito. Kung mga ganito bumangarian nga ako kasi nga ako yung contact ni Mother Omang kasi wala yung kapatid ko pero connection nito yung kapatid ko na si Mother Omang at andito na naman ako sa kabila para tignan kung gising na ba yung anak ko kasi pinatulog ko na kanina bago ako pumunta sa kabila at ayan naghihiwa na nga rin sila. 12 AM na nga ng umaga at malakas pa din ang energy nila. Paano ba naman? May vitamin silang C2D. Sumilip nga lang ako dito sa kabila at patapos na rin sila. Naghihiwa na nga sila, hiwa dito, hiwa doon at andyan ang si Madam Oreng. Nakatayo pa. Nagising na nga ako ng 5 AM at nagkakape na rin ako at andito na rin si Naren Tito Jong at saka si Kuya Sidik na maglelechon ng bata. Galing pa sila ng Santo Domingo at sabi ni Renor, ang lamig ate ko. Tita Bambam nga wala nang tulog kaya yan naghihiwa pa lang. Maaga na to, wala pa silang tulog. Sila ni Tito Randy. Ay, natulog na nga yung mga nagluto ng mga ito pero naluto na nila lahat ng mga pwedeng ihanda mamaya. Dito nga prepare na din nila yung may lelechon at naglalagay na din sila ng mga sahog-sahog dito sa kaloob-looban ng lechon. Naglalagay rin sila ng karimbuaya para mas mananam talaga yung lechon ba. Maaga nga din pumaga dito si Papang Adong para mag-ihaw ng umagahan namin. Dito nga nakasalang na yung ilelechon at hihintayin ang 3 to 4 hours bago ito maluto. Salitan nga ang pag-iikot nito kasi ba naman mahirap kaya manatili sa harap ng apoy. Ano ba naman si Papang Adong? Sinusunog ang pang-umagahan. Ayan tuloy, nagiging anghel ka na dyan, Pang. Nagimas na panagkakaan mo, Pang. Naayos na nga lahat dito sa kabila. Ang kulang na lang ay yung pagkain. Ang ganda ng pagkakaset up. Basta kay Mother Omang na kayo. O di kaya kay Touch of Tan. Check nyo yung Facebook page niya. Ito nga makikita nyo hanggang dulo ang mga mesa at mga upuan kasi madaming bisita ang pupunta dito. Itong mga dalawang chikiting na to, excited na ganap today. Grabe naman tong nagluluto na to. Pati ba inkan nilagay? Ano ba naman yan? Tapos na nga rin maluto itong lechon na to. Ay, Diyos ko, excited na akong tumikim. Gumayak na nga ako at pumunta na ako sa kabila at nakaprepare na din yung mga food sa mga table. Ayan, sobrang ganda ang pagkakaset up at andyan na din yung wine, cake at saka yung mga souvenirs. Yung mga ikakasal na lang ang hinihintay mga bisita ba. May nauna na bisita. Ayun, si Nanang Pidang at saka si Nanang Bibi. Grabe naman si Nanang Bibi. Laki naman ng bag niya. Sana may maisabit pa. Grabe naman si Nanang Pidang. Nagsasabit na ng pera sa sarili niya. Ayan, at may mga pera pa siyang 100. Grabe namang lechon na yan, nakakatakam at eto na nga yung mga food na niluto nila kanina. Dito nga nag-a-unwrap na ng cake si Miss Universe Angelica Pranada Raboy ba? At unti-unti na nga nagsisidatingan ang mga bisita hanggang sa dumating na din ang bagong kasal.
na nga lahat ng mga bisita at nagpipicturan na sila bago kumain. Tapos na nga ang kainan at nagsayawan na ang bagong kasal at nagsabit na si Nanang, asawa ni Papang Inog. Siyempre, hindi rin magpapatalo si Apo Kapitan. Nagsabit ng 50, madami yan. Worth 1.5. Aba, nagsabit din si Auntie Morel Dali. Tig 500 sila. Ito ngayong tinatawag na dance on the floor at magbibigay lahat ng mga kamag-anak o di kayo sponsor sa mga mag-asawa para may pera sila pagkatapos ng kasal. Pinibilang na nga nila yung mga pera na binigay at lahat ay 50,000 pesos ang pera nila. Marami pa ngang naganap ang pagtos, ang paghiwa ng cake, at marami pang iba. Hindi ko na yun na-videohan kasi wala na ako dyan. Pero, salamat sa Diyos at natapos na din ang kasal nila. Thank you for watching!